Duterte, bakit inaresto ng ICC? Pero si Putin at Netanyahu hindi magawang hulihin. Kamakailan ay nagulantang ang buong Pilipinas nang arestuhin ng kapulisan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court or ICC. Sinampahan ang dating Pangulo ng kasong crime against humanity kaugnay ng war on drugs noong kanyang administrasyon. Matapos arestuhin ay dinala si Digong sa The Hague sa Netherlands para harapin ang mga hukom ng ICC. Ang International Criminal Court ay may 125 bansang kasapi. May jurisdiction ito sa 4 na uri ng krimen: ang crime against humanity, crimes of aggression at war crimes. Ang ICC ay kumikilos kapag ang isang bansa ay hindi handang litisin ang sarili nitong mamamayan. Pero hindi ganoon kadali na mapasailalim ng ICC. Tingnan natin ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. For detention and the basis for detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? Sinimulan ng ICC ang investigasyon kay Duterte noong 2017. Inakusahan siya ng crime against humanity kaugnay ng kanyang kampanya laban sa droga. May 3 pangunahing anggulo na tinitingnan ngayon ang ICC kaugnay sa kaso ng dating Pangulo. Nakilala si Duterte bilang isang matapang at walang kinatatakutang punisher nang siya ay alkalde pa lamang ng Davao sa loob ng mahigit 20 taon. Sa panahong ito, sinasabi na umaabot sa mahigit 1,000 katao ang ipinapatay, kabilang ang mga hinihinalang gumagamit at nagbebenta. Ginawa ni Digong na pangunahing plataporma ng kanyang kampanya noong 2016 ang pagsugpo sa droga. Sa unang araw pa lamang ng kanyang panunungkulan, 12 katao na ang napatay. Naging hudyat ito ng isang madugong kumpanya na tumagal ng 6 na taon. Sa isa sa mga naging pahayag niya noong siya ay Pangulo, sinabi niya na wala siyang pakialam sa human rights. If you raise the flag of ISIS, that was the time I said, this cannot be done. It has to be stopped. And I'm willing to gamble with Marcelo. Nang matapos ang panunungkulan niya sa pwesto, inamin ng kapulisan na umabot sa nasa 7,000 katao ang napatay ng drug war ni Duterte. Pero batay sa mga human rights group, umabot daw ito hanggang sa 30,000, habang binigyan naman ng proteksyon mula sa pananagutan ang mga pulis. At ayon sa Amnesty International, may mga pulis na umamin na binabayaran sila para sa bawat drug suspect na kanilang mapapatay. Sa kabila ng mga aligasyong ito, nanatiling mataas ang kanyang approval rating na nagbigay sa kanya ng malawakang suporta para lalong ipatupad ang kanyang anti-drug war. Pero ang kanyang pagkakaaresto kamakailan ay nagdulot ng magkahalong reaksyon mula sa publiko. Tama rin yun para yung mga tao nangangailangan ng... I think it was a right action because for people who were claiming for justice, Makamit niya rin siya. for the deaths of their children, to get peace and happiness for those who were killed. Pagbitbit sa kanya doon sa ibang bansa, Dragging him outside the country is good as being imprisoned already. dahil wala siyang His rights were removed, no matter which sin he has committed. niya magiging... He shouldn't have been brought away like that. Pero hindi dapat na sa ibang bansa siya dinala. Dito sa atin, He should have stayed in the country. We have our courts to decide on the case. Bagaman ang ICC ay may jurisdiksyon sa 125 bansa, hindi ganoon kadali na magsagawa ng pag-aresto ang hukumang ito. Kailangan ng mga karagdagang elemento para maisakatuparan ng ICC ang warrant of arrest na inilabas nila. Sa madaling salita, hindi magagawa ng ICC na mang-aresto ng siya lamang mag-isa. Nakasalalay ito sa mga opisyal ng gobyerno at kung sino ang nasa kapangyarihan sa kasalukuyan. Sa Pilipinas, yan ay walang iba kundi si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hayagang nagpapakita ng kanyang galit sa mga Duterte. Kapansin-pansin din ang tiyempo ng pag-aaresto.
Eleksyon na naman sa Pilipinas at dalawang makapangyarihang pamilya sa politika ang naglalaban. Ang anak ni Duterte na si Sara Duterte ay kasalukuyang vice-presidente ng bansa at kasalukuyang may impeachment case na isinampa laban sa kanya. Umabot na sa matinding antas ang hidwaan sa politika. Sa katunayan, matatandaan na sinabi mismo ng vice-presidente, binalaan pa na huhukayin ang bangkay ng ama nitong si Ferdinand Marcos Sr. at itatapon sa dagat. Wala ngayon si Sara sa bansa. Lumipad ito patungong The Hague upang tulungan ang kanyang ama doon. No legal basis at all to turn over or to endorse the president, the former president to ICC. So, wala silang... If they're looking for justice, there's no justice here. Habang ipinagmamalaki ng ICC ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa katotohanan ay lalo lamang nahahayag kung gaano kaigsi ang mga kamay ng hukumang ito. Sa katunayan, walang kakayahan o masyadong limitado ang kakayahan nito na habulin ang mga akusado, maliban na lamang kung mabuo ang mga piraso ng elemento na tutulong dito upang maisagawa ang kanilang pakay. Sa kasalukuyan, may dalawa pang world leaders na inisyuhan ng ICC ng arrest warrant sa nakalipas na taon. Noong November 21 ng nakaraang taon, inakusahan si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ng war crimes sa Gaza. Habang noong March 17, 2023, inakusahan naman si Pangulong Vladimir Putin ng Russia ng war crimes laban sa Ukraine. Tanong ngayon ng marami, bakit hindi pa kumikilos ang ICC para arestuhin ang mga ito? Simple lang ang sagot, nakagapos ang kamay ng ICC. Ganito ang sitwasyon sa karamihan ng mga high-profile suspect. Sa huli, nagiging palabas na lamang ang arrest warrant. Pwedeng sabihin na malaking tagumpay para sa ICC ang pagkakaaresto kay Rodrigo Duterte. Pero sa katotohanan, mas lumulutang ang kahinaan ng korteng ito. Ang pagkakaaresto kay Digong ay gawa ng sitwasyon ng politika sa Pilipinas, hindi ng mismong kapangyarihan ng ICC. Nakakakilos lamang ang ICC depende sa sitwasyon ng politika sa isang bansa. Pero pagdating sa mga world leaders mula sa mga bansa tulad ng Russia, Estados Unidos, nagiging inutil ang hukumang ito, isang entity na walang pangil sa kanyang sarili.